So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako, si Miat Sebastian, and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is December 16, 2025, and our topic is all about connected ka ba talaga o feeling mo lang. So, our concept is all about Jesus, the true vine. So, nang sabihin ni Jesus na siya ang true vine, ipinahayag niya po na ang lahat ng espiritual na buhay, paglago at bunga ay nagmumula lamang sa tunay na ugnayan sa Kanya. So, ang Israel noon ay inilarawan po bilang ubas na nabigong magbunga, ngunit si Jesus ang tanging tapat at nagbibigay buhay na pinagmumulan. So, ang mga nananatiling nakakabit sa Kanya ay tumatanggap ng biyayang nagpapatibay sa pagsunod, pagtitiis at tunay na pagbabago ng buhay. So, our Bible readings for today is all about John chapter 15 verse 5, ASND version. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay namumunga ng sagana, sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is Jesus is the source of life. So, si Jesus po yung pinakabukal ng tunay na buhay na espiritual. So, walang buhay ang sangang hiwalay sa puno at gayon din walang buhay ang tao na hiwalay kay Kristo. So, lahat ng lakas, biyaya at kakayahang mamunga ay nagmumula lamang sa Kanya. Second is we are nothing apart from Jesus. So, hindi sinasabi ni Jesus na kaunti lang ang kaya natin kung wala siya, kundi wala talaga. So, ang sariling kakayahan, relihiyon o mabuting gawa ay hindi sapat upang magbigay ng buhay. Dahil ang hiwalay kay Kristo ay espiritual na tuyot at walang bunga. And last is discipleship is a vital blood connection. So, yung pagiging disipulo ay hindi lang pagsunod sa aral, kundi pananatili sa isang buhay na ugnayan kay Kristo. So, tulad ng dugo na dumadalay mula sa puno patungo sa sanga, ang buhay ni Jesus ang dumadalay sa kanyang mga tagasunod. Ito ay tuloy-tuloy, buhay at hindi peke o pansamantala. So, dako na tayo sa ating application. So, yung first application is remain as a branch in the vine. So, ang pananatili kay Jesus ay isang araw-araw na desisyon, hindi sa isang beses lang na karanasan. So, pinipili nating manatili sa Kanya sa panalangin, salita ng Diyos, at pagsunod sa Kanya. So, ang pananatili ay patunay ng tunay na koneksyon. Second is live as a disciple to prove your connection. So, syempre, ang tunay na connection kay Kristo ay makikita sa pagbabago ng pamumuhay natin. So, hindi sapat ang pakiramdam na connected. Dapat itong makita sa pagsunod, pagpapakumbaba at kabanalan. Dahil ang buhay disipulo ang ebidensya ng buhay na ugnayan. And last is bear fruit, love, and joy for the glory of God. So, ang layunin po ng connection ay hindi lang kaligtasan, kundi pamumunga. So, ang bunga ng Espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan ay natural na resulta ng pananatili kay Kristo. So, sa pamagitan ng bunga is naluluwalhati ang Diyos. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about what does remaining connected to Jesus look like in your daily routine. So, yung pananatili pong connected kay Jesus sa daily life natin is makikita po sa patuloy na pakikipag-ugnayan sa Kanya sa panalangin, pagbabasa po ng Kanyang Biblia at pagsunod kahit mahirap. So, ibig sabihin po nito ay inuuna natin si Kristo sa mga desisyon, relasyon at gawain natin sa halip na umasa sa sariling lakas. So, ang tunay na connection po ay hindi lang nadarama tuwing linggo, kundi isinasabuhay po araw-araw bilang disipulo niya. So, natutunan ko po sa devotion na ito na ang buhay ay nagmumula, ang tunay na espiritual na buhay ay nagmumula lamang po sa pananatili kay Kristo at hindi sa panlabas na relihiyosong gawain. So, hindi sapat po yung pakiramdam na malapit tayo sa Diyos, kailangan po nating makita sa bunga ng ating pamumuhay. So, syempre, sa daily life po natin is piliin nating manatili kay Kristo upang ang ating buhay ay magbunga para sa Kanyang kawalatian. So, let's pray po. Lord God, Ikaw po ang tunay na puno ng buhay at kami po ay isang sanga na lubos na umaasa sa iyo. Lord God, patuloy mo po kami sa mga pagkakataong akala po namin ay konektado kami sa iyo pero nabubuhay naman po kami sa sarili naming lakas. Lord God, turuan mo po kaming manatili sa iyo araw-araw upang ang aming buhay ay magbunga ng pag-ibig at kagalakan para sa iyong kawalatian. In Jesus' name we pray. Amen.